Hello po, good morning. Alam ko po tayo lahat ay na-challenge na-inspired na to do the crossover. Ano po? Tanong po muna ako, sino po sa inyo yung may lunch na? Nandito na yung lunch nyo, dala-dala nyo? Ayun. So marami, hindi pa. Kami po wala pa eh. Magbabiyahe pa. So, para po, supposedly po, 11:30, we will be having our lunch. Pero dahil mabiyaya po si Lord, 11:19 pa lang po. Kaya pa po ba? Kaya pa? Okay po. Kunin na po natin yung ating activity. Dahil wala pa yung pagkain namin, ibibigay na lang po namin sa inyo yung paper plate namin. Pakitulungan po sila rin. Bawat isa po, bibigyan kayo ng tig isang paper plate. Yan. Para po mamaya hindi na natin gawin sa after ng session po natin. Yan. Play. Tapos po, ang gagamitin yung kutsara, kakaiba. Bigyan mo rin sila ng itig-itig isang kutsara. Maaari po itong activity ito, alam nyo na po kung nag-aral kayo noon sa inyong arts subject, mauunawaan nyo po ang panguluhan nito. Pero, meron na lahat. Bibigyan ko po kayo ng tape sa table ninyo sa isang section. Tapos po doon sa bahagi ng inyong plate, may gagawin kayo. Sandali lang po. Yeah. Okay. So, habang nilalagay po ng aking anak yung paint, makinig po muna kayo, huwag niyo siyang titingnan. Kasi po, bibigay yung instruction mamaya po. Yung pong crossover ay isang programa. Actually, hindi pa siya programa nung unang i-conceptualize ni Lord sa puso po ni Pastor Fernan. I think narinig ko to sa kanya, September. Then paulit-ulit niyang sinasabi. Tapos po, pag inutuan niya ako, sasabihin niya rin yun. Gano'n. Sa puso ko, hindi ko talaga siya naiintindihan. Hindi ko talaga siya naiintindihan. Tapos po, nag-annual meeting kami ng Baguio. Inopen na po niya sa amin. Sinabi niya, anong dapat gawin, gano'n. Pero, again, sa akin po, nakuha yung sabihin, Pastor. No? Nagpipray po ako kay Lord, Lord, let me see the heart of Pastor Fernan and let me see kung ano po yung gusto niyo. So, nung sinasabi niya na po sa Baguio yung dapat gawin, kami po yung nagtulong-tulong, no? Na-conceptualize po yung dapat conceptualize. Tinatanong po siya, Pastor, mayroon po bang template? Wala. Meron po bang model? Wala. So, paano namin gagawin yun? Meron lang kami crossover
over the objectives, gano'n lang. Pero hindi namin alam kung anong gagawin namin. Pero that day, napakabuti ng Panginoon, tinulungan niya po lahat ng Board of Trustees, we work on it, and then po, may nabuo po kami. Eto na, pag-uwi ng Pampanga, paano namin ito iraran, Lord? Nag-pray po kay Lord. Habang papalapit ng papalapit, kasi ang deadline po namin, the last Monday, magmi-meeting kami at pag-uusapan ng itong seminar na to. No? So everyday nag-pray ako, sinasabi ko kay Louie, wala pa akong alam, hindi ko pa talaga alam, hindi pa talaga malinaw sa akin. No? And then, nag-meeting po kami ng Monday. Again, naramdaman ko na naman. Habang nagsasalita ko si Pastor Fernando, speaking of tongues ako, nakikipag-communicate ako kay Lord. Kailangan Lord matuloy. Strike while the iron is still hot. Kasi mainit sa dibdib ni Pastor Fernando na gawin itong crossover na to. Kahit walang template, kahit walang mechanics, kahit walang ano. God is good. Pag uwi po namin, hindi ako nagpatupit-tupit. Unupuan po, nanalangin ako kay Lord. 3 a.m. ng Tuesday, ginising po ako ng Lord. I usually wake up at 4 o'clock. Marakal ko po kasi ceremony. Mag-devotion po ka. Kaya ba't puli natin kung vertigo? Advice po ka na ako ng everyday mag-stretching po natin kung gagawin niyo po. Kaya ba't mag-lemon therapy ko pa po every morning? So makabaya po ito. 6 o'clock to, nagyan po ulitin ka na ako ang cellphone. Ibig sabihin, mandilo kasi po mag-obra ako. Mag-obra ako pa po. So 3 o'clock po migising po. That is not usual. May pray ko ang Lord. And then po, binigay sa akin ng Lord ang lahat ng dapat gawin. Umiiyak ako pagkatapos nun. Tinrabaho po siya at madaling araw, tinapos ko po siya pagkatapos ko magano. And this is what we call the crossover mechanics. Kanina po in-inspired tayo ni Pastor Edgar at saka ni Pastor Fernand. I myself felt the challenge in my heart that we have to do it. No po, kahit ako po mismo, naramdaman ko yun. At ngayon po ang pag-uusapan natin ay ang mechanics. Paano ito gagawin? May template tayo, mayroon tayong gagawin, model kung paano natin gagawin. And the reason why we are here, kasi po katulad ng sinabi ni Pastor Edgar kanina, kung ang tatawagin lang po namin ay yung mga nasa business sector or nasa workplace, at kayo po hindi kayo abreast kung ano ang dapat gawin, kapag ang nasa ilalim nyo ay in-involve sa crossover, which is the second trench, at nagtanong sila sa inyo at hindi nyo alam ang isasagot nyo, anong tatrato nila sa inyo? Mas biyasa na kay primary 12 ko, hiyay-hiyay, dyan crossover. Ako mag-crossover ko. So the BOT decided lahat tayo mag-crossover po tayong lahat. Maliwanag po. Now, ako ginagawa ko po, 1:45 in the afternoon, nung Monday, nag-meeting kami, binigay nga ni Lord yung Tuesday. Tuesday po, tinatrabaho ko sa office ng school. Itong ating mechanics na to. Lumapit ang isa sa mga teacher. Ang sabi ba naman niya sa akin, Pastora, maglano po kaming leader mo, utusan ako. May buring utos na nung gawin mo, Without buckling an eye, I said, in the name of obedience and submission, gagawin ko pa rin. Ayaw na mga mami ito, Hindi kasi, hindi ako kayo inspired. Takikin niyo pa mure, ako, the mere fact na hindi na nakatahang leader ni Lord, kiglayin tamo, imburi na sabihan, iyang mag-lead kaya katamo ito on how to do things. Po, kay Lord, di na nakamparalan nung mga namin, taga-kapuntahan kayo po, di na nakamparalan nung mga namin gawanda. Kaya, kasi po, andiyan utos na ako ng leader ko, andiyan yung puri, pamintwan ko po. Yes, in the name of obedience and submission, we have to do it, and then the Lord will take the rest. Amen po. Ano po kasanting ng binrot up ng pastor? Sabi ng Lord, I will make you. Kami at inangiki, the Lord will not make you. Okay? So, if you want to have something in you, if you want to acquire something in you, if you want to level up everything in your life, if you would like to escalate the level of your faith, sabi ng Lord, I will make you fishers of men. So, inibong kay Atang Gawan, it is God's way. Tama si Pastor Fernand po, lagi naman siya tama.
hindi lang babae laging tama. Leader din po, tama, no? Ililagay natin yon, hindi babae ang laging tama. Leader po natin, tama din, no? Kanya po dyan, babae tama, tatakikita ka rin leader tama. Diba? Pag ginawa natin, tama po, ang crossover po ay ang paraan ng Diyos upang tayong lahat ay kanyang i-level up. Kaninang maga po pag-isip ko, tinanong ko kay Lord, Lord, what's stored in us? Pareho po ng sinabi ni Pastor Bernard. Kalugod ning Ginoo kay katamong taga-JUCC. Kalugod ning Ginoo kay katamo. Diba? Bakit yung manugod? Kasi, kung bigyan na lang kay katamong din kung bigyan niya kang Pastor Fernand, damdamin na yung crossover. O kayo, o kayo katamo, o all the churches, actually po, dapat naman gagawang crossover. Pero alala po kung template, alala program, alala po model, alala po mechanics. Pero hindi po tamo, bigyan ng Lord kayo katamo. Because, tama na naman si Pastor Fernand, may gagawin ang Lord sa JUCC. May kilos ang Panginoon, no, sa JUCC. Kaya po, without hesitation and without a doubt, I am challenging every one of us here present po. Nawa, abang ginagawa natin ito, huwag yung pilit lang, huwag natin sabihin, hindi na naman ni kami, nanunay na naman nila. Sana po, we were all challenged. Because, sabi ng Lord, I will make you. Ang ganda nun, no? Lakas ng tama nun. Kung gusto mo magkaroon ng make-up, makeover, breakthrough sa ating buhay, then gawin po natin ang vision ng Lord sa crossover. Amen po. Now, mayroon po kayong tatlong kulay ng pintura. Maaaring ginawa nyo to nung nasa elementary kayo or high school kayo. Mayroon din po kayong spatula. Wala akong makitang spatula, kaya nail pen na lang po yung binigay sa inyo. Gawin po natin yung crossover paint. Pero po, gagawin natin ito, you do it prayerfully. Tingnan po natin kung anong ituturo ng Lord sa iyo bilang primary 12, bilang mag-crossover to. Ang tawag dito ay the crossover paint. Ganito po yung instruction. Unang instruction, kumuha yung masasalok po ng inyong partner pan. Buksan po ninyo. Yung wag yung matulis ang gagamitin, yung flat. Kumuha ng konting red paint at konting yellow paint at paghaluin ng todo. Tapos tingnan kung anong kulay ang lalabas. Konting blue, ay konting red at saka konting yellow. Yung pag-mix naman po, may makukuha kayo. Kung kukulangin po, mayroon pa namang paint. Sa isang area po, maglagay kayo, dagdagin po ng konti, parang kukutsara kayong ganyan. Mahirap ba? Wala po akong makita ang spatula na maliit eh. Tapos po, nung ating po akong pagluga, unan niya, sabi ni Kay kayo. Tapos po, isang yellow. Tapos, huwag mo na sasabihin, yung mga nakapag-grades, nakita nyo na kung ano lumitaw? Wow, wonderful, hindi ka nag-art, makaka-amaze ka. Pero kung nag-art ka, alam mo na yan. Nakita niyo po kung anong kulay? Anong kulay ang lumabas? Pare-pareho ba? Alright, now, next. Kumuha po ng red at saka po ng konting blue. Pareho, same process. Punasan po muna ng tissue yung inyong spatula. Oo, makalive ka. Blue and red. Yung kailangan po may laman may content. Mix nyo ng todo. May cosmetics nyo po ng may cosmetics. May luminaw ba? Nakita nyo yung kulay? Anong kulay ang lumabas?
Anong lumabas? Anong lumabas? Great. Alright. Tanong. Sino po sa inyo ang dating nakakaalam na kapag pinagsama mo yung yellow and blue, lalabas po yung green? Taas ang kamay. Bago natin ginawa ito. Very good. Sino sa inyo ang nakakaalam na kapag pinagalo mo yung red at saka yung yellow, magkakaroon ng orange? Oh, marami. So, nag-art class kayo nun. Tama po. Nag-art class kayo. So, yung red, yellow, and blue are called the primary colors. Those are the dominant colors po. Yung binuo ninyo mula dun sa red at yellow, tapos po, red at saka blue, and yellow at blue, yung lumabas na orange, lumabas na yellow, green, and violet are called secondary colors. Kung magkakaroon po kayo ng marami pang time, kunin nyo yung yellow at saka yung orange, magalunin nyo, ibang kulay naman ang lalabas. Ang tawag doon, tertiary color. Kaya po sa panahon ngayon, iba-ibang kulay na ang lumalabas. Now, bakit po natin ginawa ito? Ano ang connection nito sa buhay mo bilang primary 12 or bilang Kristiyano? At ano ang connection nito sa ating crossover? Nais ko pong sagutin ninyo, pag-usapan ninyo, itong mga tanong na to sa grupo ninyo. Mag-usap-usap kayo in relation dun sa ginawa nyo. Unang tanong, kung hindi na-invento ang color combination, ang kulay lang ay puro red. O kaya, ano kaya ang nangyayari sa mundo kung kulay blue lang? Ano kaya ang itsura ng mundo kung puro yellow lang? Or, gandahin natin, ano kaya ang mangyayari o paano mo ilalarawan ang buhay sa mundo kung ang kulay ay red, yellow, and blue lang? Now, pangalawang tanong, paano mo ilalapat ang pagkakalo-halo sa kulay ng buhay pananampalataya? By the way, alam niyo po ba yung psychology of colors? Kung anong ibig sabihin ng mga color? Red stands for what? Para po alam niyo yung background. What's the color of love? What is the color of red? Now, tama po. Ano po ang combination? Ano po ang ibig sabihin ng blue? Ano po? Narinig ko na peace or hope. Hope and peace yung po blue. Tandaan po natin, red is love, kasama po dyan ng passion. Blue po ay peace or hope. Yung yellow, joy and happiness. Yun po yung psychology ng color. Now, paano kaya kung puro red lang, ang pag-ibig ay puno lang ng pag-ibig, pero walang hope, walang joy, walang peace? Paano kaya kung puro peace lang? Walang love, walang joy, walang happiness. Paano kung puro happiness lang, pero walang love, walang joy? Posible kaya na maging masaya ang tao kung walang pag-ibig at walang kapayapaan? Posible kaya maging payapa ang tao? Blue ka. Mayroon kang kapayapaan, mayroon kang pag-asa, pero wala kang pag-ibig at wala kang kaligayahan. Posible ba na ang tao ay mabuhay lang sa pag-ibig? Posible kaya ang pag-ibig kung walang kapayapaan, walang pag-asa, at walang ligaya? Yun po yung pag-usapan ninyo. And then number 2, paano mo ilalapat ang paghahalo-halo ng kulay sa buhay pananampalataya, lalo at may gagawin tayong crossover? Usap-usap po kayo, babalikan po kayo mamaya after ng lunch. Mag-usap po muna kayo ng mga 5 minutes, tapos po habang kumakain, mangungasyon kayo doon, pag-usapan nyo na lang po. Maliwanag po ba? O kung may tanong po, nagtanong na para kung mamaya reporting na lang tayo. Pipili kayo ng isang kasama ninyo na mag-report mamaya 1
o'clock po, no? Balik po tayo ng 12:30 dapat. 12:30 dapat po ang start natin mamaya. Sige po, start na kayo. Di pa pa na work yung magsimutin ka na ako. Ano pa rin sinabi ng pastora, nang rin magyari ng identify my colors. Okay po kayo, makulay ng identity. Pero di ba mas better ako may ako po sa different colors. Example, pag piano ako sa lahat, lang mag-identify secondary colors. So, mas makulay pa. Manual talaga, totoo. Kaya ako kasi yung tumagal. Gawa ko pa sa ginawa ko. Imunet din. Kaya ako si Kira. Pero paano kita konsepto, pero kita pa rin sa Pero ang kombinasyon, paano mo kaya lalarawan ng kulay? Ikaw magtatayo mamaya rin. Magbibigay po ako ng tulong. Mula sa tinutay combine na color, whether it is tertiary or secondary, makukuha niyo po ang kahulugan ng crossover. Opo, yun po yung makukuha. Makuhugot natin dyan ang crossover. Siyempre, related na sa crossover. Kung yun hindi na natin gagawin yung related. So, mag-usap-usap po. At exactly 12 o'clock, iliso na po tayo, magla-lunch po muna tayo. Ako tayo pa itakap Okay po. Yun daw po natin ng lamesa para hindi po magkaroon ng luncha. Bago po tayo kumain, tatanggalin po muna natin. Pagkatapos natin, punasan po yung mesa, tapos ilalagay yung thank you po. 12 o'clock po. We still have 30 minutes to go. Magkaroon pag nagsimple tayo ng lunch, ano tayo na po tayo. We only have 30 minutes left for the food. Sa palagay yung line niya po yung tsura yung Laki, pastora. sinabi na nito yan. Manang itapuan niya tuyang. Mangusap na yung Lord kaya kayo. Mangusap naman. Vamos sa niya po ninong mag-explain. Nino. Sama na, papakol siya. Ngamoy mo, foto mo lang. Pagkasabi niya, ay. Admit. Next. Mas malalang din ako. Color for focus. Kung parang pinagpapalo, itong lang at saka peace. Pag pinagsama yun, diba? Mas magiging pag pinagsama yung yellow and blue, without green, may more without yellow. Okay.
Mas matingkad yung kulay niya. Magkaroon tayo ng communication tsaka yung supply dapat nag-iigit Dito, tayo yan, di ba? Kaya natin pinagkahalo-halo para meron tayong makuha na isang bagay. Di ba? Kasi meron tayong bigo. Ay, bago natin. Bago natin makuha. Dito. Enjoy mo? Video ano po? Video yan. Para ma-discover kayo. Nandito po tayo ngayon sa JWSC Simulong San Juan. And tingnan nyo naman po ang ginagawa po ng bawat mga grupo. Masyado po sila excited sa ginagawa po nilang Kung color magpapalala po kayo sa mga reflections ninyo, you can now set your phone. Pero tiyakin niyo po, meron na kayong reflections, no? Umakas po ako na siyang na reflection. One representative per group ay per church lang po. So, pwede mag-usap-usap ang mga grupo. Ang marami kayo. Kumbaga sa kasi parang nagawa na rin natin yung isa kasi nag-apply ng cellphone, di ba? So parang na-mix na yung red at saka yung yellow. Nagkaroon na tayo ng orange na color kasi nagkaroon na tayo ng cellphone. So, dati wala naman yun, di ba? Hanggang red lang tayo. Pero nag-mix na tayo dun sa red at saka yellow. Mix na nakuha natin yung stuff. So, meron na tayo ng nagawa. Ayon sa wala mo kesa patigay pa ideas. Kahit alam mo kung may number 5.
Wala na. Pero church, pastorang per church po yung explain eh. Pero dapat di ka sarili ka kayong idea. Wow. Punta kami na doon. Kinig, sa kinig. Simplihan mo eh. I-vlog sa'yo ka ko yun. Under ko ka ako, alitang maging complete. Kailangan na di ba yung primary color? Kailangan na mag-obra dito. Pag may kasi wala. Tamang primary leaders din. Okay, kung nabi kong primary pa sa'yo, hindi na tres. Ako yun eh.